Bago ka bumili ng property, pakinggan mo muna 'to kasi baka ito ang makakapagligtas sa'yo sa isang maling desisyon. Siguro nandiyan ka na sa pagkakataon ng buhay mo na nag-iisip ka, "Ano bang bibilhin ko? Condo ba? House and lot ba? Residential lot ba?" Kung nahihirapan ka, nalilito ka, let me help you. Kasi yung pinakamagandang property talaga, hindi yung pinakamahal, hindi yung pinakauso, hindi yung pinagkakaguluhan. Ang pinakamagandang property para sa'yo ay yung bagay sa'yo, bagay sa budget mo, at bagay din sa future na gusto mong i-build. So ito, unahin natin yung purpose. Yung purpose mo kung bakit ka bibili ng property. Ito yung mga tanong na pwede mong itanong sa sarili mo. Number one, titiran ko ba? Investment ba ang gusto ko? Retirement home ba? Pang business ba? Or gusto mo ba na as early as now, gusto mo lang bumili ng lupa para meron kang investment, pagtanda mo meron kang mahuhugot, 'di ba, na property or asset. Kasi alam mo pag mas malinaw yung purpose mo, mas madaling mag-isip, mas madaling pumili. So for example, ganito, gusto mo ng city life, malapit ka sa work mo, malapit ka sa mga malls, sa restaurants, sa mga public transportation, or okay lang sa'yo na hindi ka makapag-renovate ng madami, malaki, 'di ba? So baka condo yung bagay sa'yo. Lalo na kung for example, madalas kang nasa labas or mag-isa ka lang naman sa buhay, 'di ba? Nagtatrabaho ka or business-minded ka, yung kung uuwi ka lang para magpahinga, 'di ba? Parang ang priority mo convenience. Condo nga. Pero tandaan mo ha, na ang condo, normally yung mga building, marami yung mga rules. So may mga limitations ka sa renovation, may restrictions ka sa mga pets. Minsan, yung iba may pets naman na ina-allow, yung iba hindi. Kailangan mong sumunod sa mga policies ng building, 'di ba? Kasi mas marami silang policies. So kung okay ka lang naman sa ganun, susunod ka naman, hindi mo naman masyadong ginagamit, pahingahan mo, 'di ba? Baka pwede sa yung option yung condo. Now, what if ready ka naman na mag-settle? Gusto mo na ng sariling bahay, gusto mo ng sarili mong garden, 'di ba? May sarili kang bakuran, may garahe. So nakikita mo yung sarili mo na titira ka na doon sa isang bahay na 'yan in the next 10 to 20 years, 'di ba? So baka pwede mong pag-isipan yung house and lot naman, 'di ba? So mas marami kang freedom, mas may freedom kang mag-renovate, pwede kang mag-extend, 'di ba? Yung iba nagpapalagay ng mga slab, ganyan, mag-extend sila ng dagdag rooms, pwede kang magpagawa ng mga gusto mong sarili mong design, in and outdoor house, 'di ba? Gusto mo magpalit ng pintura anytime, pwede. Syempre, isipin mo na yung location. Medyo mag-iisip ka na. Gusto ko ba sa Antipolo? Gusto ko ba sa Tanay? Syempre, isipin mo na yung sarili mo doon in the next 5, 10 to 20 years maybe, 'di ba? Ngayon naman, paano kung gusto mo talagang ikaw yung magbi-build o magde-design from scratch, 'di ba? So dito naman papasok yung residential lot. Kung gusto mo magkaroon ng malaking garden, magkaroon ka ng malaking taniman, ng mga halaman, 'di ba? Gusto mo mag-build ng mas maraming kwarto. Gusto mo talaga yung bahay na i-build mo is hindi siya gawa na. Gusto mong gumawa from scratch, 'di ba? Or baka gusto mo ng liit na farm, baka gusto mo ng events place in the future, 'di ba? Residential na pwede rin gawing business, pwedeng resort, rental property, 'di ba? Pwede mong patuyuan ng mga apartment. Ang bagay naman sa iyo ay residential lot. Kasi dito, ikaw yung magbi-build from scratch at saka ikaw talaga yung mag-iisip ng lahat. Pero dito naman, ang tatandaan mo, ito naman. Pag bumili ka ng lote, start pa lang 'yun ng gastos mo, 'di ba? Mas dahil may gastos ka pa sa pagpapatayo, syempre i-deal mo yung mga contractors. Doon din naman sa iba may i-deal ka rin. Pero mas madami kang i-deal dito kasi from scratch ka magpapatayo eh. Harapin mo yung contractors, yung mga permits, 'di ba? Syempre kakainin mo ng maraming oras mo, ng stress, 'di ba ganyan. At syempre kailangan mo rin tanongin yung sarili mo na handa ba ako sa prosesong ito ng pagpapagawa ng bahay? Hindi rin biro magpagawa ha, sobrang nakaka-stress 'yan. Sobrang nakaka-stress magpagawa ng bahay. Ngayon, ang susunod mo nang i-consider, pag-uusapan natin yung pera, yung budget, 'di ba? Hindi sapat na gusto mo lang yung property, hindi pwedeng, ay gusto ko 'yan, 'di ba? Kailangan isipin mo din kung okay ba 'to sa budget ko. Kasi once na bumili ka ng property, kailangan panindigan mo yung property na binili mo. Kaya mo ba yung reservation fee? Kaya mo ba yung down payment, 'di ba? Kasi may mga option naman na rent to own, may mga option naman na no down payment. Baka mas okay ako doon, 'di ba? Kaya mo ba yung monthly amortization kung magbabayad ka ng monthly o kaya mo ba yung cash, 'di ba? So, kaya ba ng budget ko? Kasi kung hindi ko kaya mag-build at hindi ko kayang gumastos ng malaking down payment, baka pwede akong mag-explore ng options ko dun sa mga no down payment, mga rent to own. And pwede ko din gamitin Airbnb or rental properties yung condo. Or baka naman pwede akong bumili muna ng lot, lupa muna, kasi hindi ko muna lalagyan, hindi ko muna tatayuan. Unti-unti ko pwedeng pader muna, 'di ba? Lagyan ko muna ng bakod. Eh kung hindi naman ako nagmamadali, pwedeng residential lot, 'di ba? Pero kung kailangan ko na talaga ng titirahan, eh meron tayong mga rent to own na mga properties, may mga rent to own na condo especially. Normally ayun yung pinakamalaking factor ha, yung budget. Kaya ba ng budget ko? At syempre, nandyan din yung factor ng personality mo. Ano ba yung personality ko? Ano ba yung ibig sabihin? Halimbawa, city person ka. Mahilig ako sa city, mahilig ako sa convenience. Gusto ko, lakad ko lang, nandyan na yung mall, nandyan na yung LRT, di ba? Low maintenance, di ba, na lifestyle. So baka condo kung yun yung personality ko. Pero kung yung personality mo naman is, pagising ko sa umaga, gusto ko ng kape, pagharap ko habang nagkakape ako, gusto ko ng garden, yun ang nakikita ko, mga manok, di ba? So baka ang personality na yan ay pang house and lot o pang residential lot. Remember, pag bibili ka kasi ng property, hindi lang naman yung property mismo yung binibili mo. Pinipili mo din kasi yung lifestyle na angkop sa'yo. Like ako ngayon personally, city person pa ako, pero nahahati na kalahati
probinsya boy na, kalahati city boy. So tandaan mo na hindi pare-pareho yung likings natin yung sitwasyon. So may mga taong bumibili ng kondo para sa mga nag-aaral na anak, malapit sa university. So may bumibili ng lote para sa investment, may bumibili ng bahay to build a family. So may iba-ibang reason kung ba't kayo bumibili ng property. Pero alam mo kung marami kang pera, hindi naman talaga issue do madali lang pumili Pero kung yung pera na yan na natitira, yung hawak mong pera is, kailangan mong pag-isipan kasi i-risk mo yung pera na yan. Kailangan mo talagang mag-isip ng mabuti. Kailangan mong tanongin yung sarili mo ng paulit-ulit itong mga tanong na sinabi ko. In summary, bago ka pumirma ng kung ano-anong mga property na gusto mong bilhin, tanungin mo muna ang sarili mo. 1. Saan ko ba talaga gustong tumira? Location. Ano ba yung purpose ko ng pagbili? Titira ba ako doon or investment? Or pahingahan? Ano ba yung lifestyle na gusto ko? City boy ba ako? Province boy ba ako? Siyempre, importante, ano ba yung budget na kaya ko? Kaya ko ba to? Kaya ko ba yung down payment? Kaya ko ba yung reservation? Sunod, kaya ko ba yung monthly amortization? Yung monthly payment, di ba? Meron akong gustong-gustong bahay pero hindi ko pala kaya sa ngayon, di ba? So, baka pwede mag-settle muna ako sa mas kaya ko. At higit sa lahat, ito ba yung property na nakikita ko yung sarili ko na binibuild ko yung future ko dito. So kapag nasagot mo yung mga tanong na yan, mas madali ka makakapag-desisyon kung ano ba yung para sa'yo. Condo, house and lot, residential lot, diba? Tandaan mo, ang tamang property ay hindi yung binibili ng marami. Bibili ka kasi uso, hindi ganon. Ang tamang property para sa'yo, dapat yung babagay sa personality mo, sa pangarap mo, sa lifestyle mo, at syempre sa kakayanan mo rin, sa capacity mo rin to pay. Mahirap din bumili ka ng property na, ay gusto ko to. Pagkatapos alam mo sa sarili mo na pag ito binili mo, hindi mo kaya financially. At the end of the day or in the midst of the process, mawawala lang yun sa'yo kasi hindi mo pala kaya, di ba? So ang kailangan mo is pag-isipan mo itong mabuti. Yung lifestyle mo, factor in mo yung budget mo, yung personality mo, di ba? Bago ka bumili ng property. So kailangan mo ng tulong para malaman ko kung anong property ang swak sa'yo sa budget mo or sa goals mo, message mo ako. Tuturuan kitang pumili kung hindi ka pa makagawa ng tamang desisyon.